Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, magandang umaga sa inyong lahat. It's 6 o'clock in the morning here in the Philippines at may breaking news ngayon, no? Ito ay tungkol kay Senator Bato de la Rosa, no? Na sabi niya ayaw raw niyang magpaalipin dito sa ICC noong narinig niya na ipapaaresto na itong si Vladimir Putin of Russia. Okay? Na sabi ng mga kalaban dito ng mga DDS, no? Yung mga kalaban ni former President Duterte noon sa war on drugs ni na Bato de la Rosa, na posible raw na sila na raw ang susunod na ipapaaresto ng ICC. Okay? Noong narinig yan ni Bato, galit na galit, nagbigay siya ng kanyang own opinion at sabi niya na hindi siya magpapaalipin ng ICC. Tama lang yan, no? Kasi ang kapal ng mukha ng ICC. Okay? So, may ipaparinig akong audio recording tungkol kay Senator Bato de la Rosa, no? Radio interview sa DWIZ. Yan, pakinggan natin yan at magre-react tayo dito kay sa sinabi ni Senator Bato de la Rosa sa kanyang opinion tungkol sa nangyari kay Vladimir Putin of Russia na ipapaaresto na ng ICC. Nakakatawa. Pero bago ang lahat, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay? Sabay-sabay tayong mag-like and share sa Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Thank you very much. And also guys, subscribe, follow Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? Sabay-sabay tayong mag-follow and subscribe. Ready? 1, 2, 3, go! Thank you very much. Punta tayo dito sa issue na ito na ayaw magpaalipin ni Senator Bato de la Rosa, which is, ang opinion ko dito, tama lang ito. No? Ipaparinig ko sa inyo yung interview ni Senator Bato de la Rosa at magre-react tayo. Okay? Let's play the video. Audio recording lang ito, ha? Wala akong problema dyan. As I have said, whatever the... Again, no? Ang tanong dito ng reporter, newscaster, na what if kayo na ang aarestuhin dito sa Pilipinas? Sa ICC. Aarestuhin si Duterte at itong si Senator Bato de la Rosa. Ano raw ang gagawin niya? So ito yung answer ni Bato de la Rosa. Wala akong problema dyan. As I have said, whatever they want to do, they can do it. Tanong nga lang kung sino mag-implementa. So kung papasok sila dito para huli, sino manghuli? Ibang nasyonalidad. Malaking gira yan. At magkipag-gira yung ating mga security forces dito kung papasok sila na hindi sila welcome by our government. So, ibig sabihin ni Senator Bato de la Rosa, kapag aarestuhin sila Bato de la Rosa at itong si former President Duterte, malaking giyera yan. Okay? Na alam naman natin na kakampi itong si Presidente Bongbong Marcos dito kapag yan ay mangyari. No? Naarestuhin itong dalawang leader na ito, former President Duterte at si Bato de la Rosa. Okay? Noon, narinig natin ang side ni PBBM na sabi niya walang jurisdiction ang ICC dito sa Pilipinas. Hindi kinikilala ang ICC dito dahil kumalas na tayo dyan. Okay? Sa the past years ago. Okay? So, wala. Dapat hindi na sila mangingialam dito sa Pilipinas. No? At ito pa, ang reason dyan, no? Bakit naman itong mga kalaban ni Duterte, no? Mga kalaban ng DDS, kontra dito sa war on drugs niya noon. Okay? Yan ang ating argument dito. Aarestuhin sila for the reason na marami raw na biktima dyan sa war on drugs. Mga inosente raw ng extrajudicial killing.
Okay? Na kinumpare nila ito sa nangyari kay Vladimir Putin of Russia, na ang kasalanan ni Vladimir Putin dito raw ay yung desisyon ni Vladimir Putin na 16,000 na mga bata, no, na ipapadeport 16,000 na mga bata, children sa Ukraine, na ipapadeport niya sa Russia at aampunin ng mga residente doon. Yun, desisyon yan ni Putin. Okay, as I've said sa aking vlog kahapon, no? Manood kayo sa vlog ko, no? Tinitira ko si sablay na Senador Hintoveros doon, no, tungkol dito. Magkaiba yung sitwasyon ni Vladimir Putin at itong si former President Duterte. Okay? Yung sinabi ng ICC na kasalanan ni Vladimir Putin na ipapadeport, magkaiba yon. Dahil yung kay former President Duterte, sinabi sa kampanya ni former President Duterte na wag nyo akong, kung matatandaan natin, sabi niya, wag nyo akong iboto because kung ako ang magiging presidente, it will be bloody. Yan. Tanda-tanda ko pa yan, yung sinabi ni former President Duterte. Dahil tututukan talaga niya yung war on drugs. Dahil lumalala na yung war on, yung droga sa atin sa Pilipinas. Marami nang nabiktima, marami nang nalulong, mga inosenteng bata, di ba? Marami. Talagang ang Pilipinas talaga maraming krimen dahil diyan sa droga na yan. Kaya nga sabi ni former President Duterte, kapag ako ang mapresidente, no, gagawin ko yan na ma-solve yan na lahat ng mga drug addicts ay mawala dyan sa Pilipinas. Yan ang sabi niya. Okay? Kaya sabi niya, wag nyo na lang akong iboto para walang bloody na mangyari. Ngunit, ang taong bayan, si former President Duterte ang pinili bilang presidente. So yung war on drugs na yan, no? Nang nag-solve si former President Duterte diyan sa war on drugs na maraming addict na diyan, ang may utos niyan ang taong bayan. Okay? Yan ang kaibahan sa kay Vladimir Putin. Magkaiba yan. Okay? Kasi yung 16,000 na mga bata na pinadideport niya sa Russia, opinion niya yan. Noong panahong kampanya, wala siyang, hindi yan part sa plano sa kampanya ng noong si Vladimir Putin. No? Nangyari lang yan noong nag-start na ang digmaan ng Ukraine at Russia. Okay? So, in respect to Vladimir Putin, sa kanya yan. Desisyon niya yan. It's his own decision, not by the people of Russia. Okay? Pero ang mga tao sa Russia, walang magagawa dahil si Putin yung presidente nila or ang leader nila. Di ba? Ang magkaiba dito ay si former President Duterte, gusto niya mawala itong problema sa droga ng Pilipinas kapag siya ang mapresidente. Taong bayan ang gustong iutos yan kay former President Duterte. Okay? Gusto nilang manalo si former President Duterte dahil maganda ang kanyang layunin sa bansa natin. Okay? So kayong mga ICC, huwag niyong isisi ni former President Duterte. Huwag niyong isisi kay Duterte ang war on drugs na yan. Isisi nyo yan sa taong bayan dahil kami, isa ako dyan, na gusto naming mawala yung problema namin sa droga. At umiepekto yan. Maraming buhay ang nasave dahil kay former President Duterte. Kung meron mang casualties dyan sa nangyari ng war on drugs, destiny yun. No? Kung papipiliin natin, no? Mas gusto pa natin yung mawala yung buhay ng mga pasaway na tao na yan compare yung mga inosenteng tao.
Kaya hindi ko talaga maiintindihan dito sa mga kalaban ng mga DDS, no? Isa na diyan si Ontiveros, yung mga Makabayan Black na si ano yun? Sino yun? Yung babae, si Franz Castro, isa yun rin yan na gusto niyang maaresto itong si former President Duterte sa ICC. Okay? So, sa mga sinagot ni Senator Bato de la Rosa, kapag aarestuhin itong dalawa, magiging giyera ito. Dahil kakampihan itong si former President Duterte at si Bato de la Rosa ng sundalo ng Pilipinas. Hindi papayag ang Pilipinas na aarestuhin itong si Senator Bato de la Rosa at itong si former President Duterte. Ang papayag lang yan, sina Hontiveros, yung mga dilawan at yung mga Makabayan Black na isa rin yung mga human rights violator rin yun. Diba? Oh. Nasasabi natin yan dahil alam nyo naman yung mga bundok nilang mga kakampi, human rights violator yun. Diba? So, yan, no? Meron akong tanong sa ICC. Maaaresto ba nyo si Vladimir Putin? No? Hindi. It will be bloody and it will be, alam kong another giyera na naman yan. Try nyong i-aresto itong si Vladimir Putin. Hindi nyo kaya. Malakas ang Russia. Ha? Oh. Paano nyo yan i-arestuhin? Ang kapal ng mukha nyo mga taga-ICC. At ang kapal ang mukha nyo kung aarestuhin nyo itong si former President Duterte. No? Oh. So yan. Si Senator Bato de la Rosa, ipaglaban niya yan. At hindi lang si Senator Bato de la Rosa. Taong bayan ang kukontra sa inyo, mga taga-ICC, kayong kapal na mukha. Wala nga kayong right na to step down here sa sa Pilipinas eh. Okay? So yan lahat ay opinion lang natin yan lahat, no? Opinion ko yan, yung mga pananaw ko yan. We will give moral support kay former President Duterte. Malaki ang papasalamat namin kay Duterte, no? At may utang na loob kami dito sa taong ito, no? Dahil marami itong nagawa sa bayan namin, marami itong nagawa na yung krimen na pababa ng how many percent sa time ni former President Duterte. So kayong mga ICC na investigate kayo ng dito na naging bias, para sa amin bias kayo eh. Kakampi kayo ng mga dilawan eh. So wala. Taong bayan galit sa inyo, no? So huwag niyong subukang i-aresto itong si former President Duterte. Wala kayong makukuha diyan, no? Ang makukuha niyo, no, kalaban niyo lahat ng taong bayan sa Pilipinas kung gawin niyo 'yan. Okay? So kayong mga audience ko dito, no? Ano ang masasabi niyo dito sa sitwasyon ngayon? Na itong si Senator Bato de la Rosa, sabi niya kapag aarestuhin sila, kagaya ni Vladimir Putin, magiging magulo ito at giyera ito. Ano ang masasabi nyo dyan? Mag-comment, mag-react, at ibigay ang inyong opinion at babasahin natin yan lahat. Okay? Libre kayong mag-comment. So guys, help me na i-like at i-share itong video natin sa Facebook at sa YouTube para kakalat ito sa taong bayan. And also subscribe Donmar TV sa Facebook at sa YouTube para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Okay? So, hindi tayo papayag na itong ICC na ito ay maghari dito sa Pilipinas. Okay? Na ito pa namang minamahal nating former president ang kanilang huhulihin, ang kapal ng mukha. Okay? So, guys, hanggang dito na lang itong video na ito. See you in my next video. At God bless inyong lahat. Have a great day.